Ang pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay ay sumaating lahat. Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel. Ngayong araw na ito, patuloy tayong sasagot sa inyong mga katanungan. Itong tanong na ito ay galing po kay Askal PH. Basahin natin. Kapag po ba namatay ang tao, meron po ba tayong kamalayan? O alam natin kung sino tayo? Ngayon, hindi natin pwede masagot yan. Hindi pa naman tayo namamatay, ano? Ang ating puwedeng masagot dito kung puwede ang ganitong magiging tanong natin, kapag po ba namatay ang tao, meron ba siyang kamalayan? Yun po ba ang tama? Kamalayan kapag namatay. Amen? So ngayon, aalamin natin ito sa kasulatan. Titingnan natin yung mga taong namatay, kung may nakasulat doon, ano yung ginagawa nila, di ba? Ngayon, aalamin natin sa ating Panginoon Jesucristo dahil siya lang ang pwedeng magsabi nito, hindi pwede ako kung sino man. Ang kagandahan nito, malalaman natin sa mga naganap at nangyari nung panahon na ang ating Panginoon Jesucristo ay bumaba dito sa mundo natin. At the same time, si Kristo ay namatay, di ba? Yung kanyang kamatayan sa laman, di ba't binuhay na muli siya sa espiritu? At yung kanyang espiritu nanaog doon sa kalaliman. Amen? At nangaral siya sa mga espiritu. Kaya alamin natin. So tama itong tanong natin na kung saan yung mga taong namatay, meron pa ba silang kamalayan? Amen? So ngayon, stay tuned lang po kayo bago kong sagutin yan. Baka pwede naman makisubscribe tayo sa ating channel. Mag-like ka, mag-comment at i-share mo na rin itong ating channel o itong ating video doon sa mga taong hindi alam ang ganitong bagay. Kaya tamang-tama sa tanong po ni Askal PH, napakaganda. So bibigyan natin ito ng linaw, ng tamang diwa, ibabase natin sa kasulatan. Amen? Sapagkat marami dito nagko-comment na kung saan mali daw yung ating aral at turo. Alam niyo po, ang ating pangangaral ay hinahango natin sa aral at turo ni Kristo. Hindi manggagaling sa aking aral. Like for example, may ganitong comment pa. Basahin natin. Ito po ay isang bagay na manuwaan din niya. Ang sabi niya, kaibigan, malabo ang turo mo. Tandaan po natin, hindi ako nagtuturo. Binabasa ko, inaalam natin kung ano yung tamang diwa, yung pamaraan, di ba, ng Diyos. Para maintindihan natin, hindi nga tayo magtuturo kung manggagaling sa ating sarili. Kaya nalalabuan kayo kasi hindi po nyo naunuhan sa paraang espiritual. Ngayon, babasahin ko lang ang tanong mo, no? Ang sabi mo, kaibigan, malabo ang turo mo. Spirit, soul, and body. Iba ang spirit, iba ang soul, at iba naman ang body. Alam nyo po, sa ganyang bagay, sangkap yan. Nabubuo ang isang pagkatao kapag meron kang espiritu, kaluluwa at laman. Namamatay ang tao kapag yung katawan, yung body, nagkaroon ng kamatayan. Nagkaroon ng tinatawag na pagkamatay. Nawawala yung buhay ng isang katawan kasi hihiwalay ito ang espiritu at yung soul o yung kaluluwa. Kaya saan pupunta yung mga espiritu at kaluluwa ng taong itong namatay? Alam natin na yung katawan, dahil ito ay babalik sa alabok ng lupa. Basahin natin, no? Parehas natin itong sasagutin, mga kapatid ko sa pananampalataya, para maintindihan natin sa inyong mga katanungan ang ating maisasagot at maunawaan nakabase sa kasulatan. Ngayon, tingnan natin sa mga kasulatan, ano ba ang nangyayari sa katawan? Ano ba ang pagkalikha sa atin ng Diyos? Basahin natin. Dito po sa Aklat ng Mangaral, 3:20, basahin natin. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Malinaw po yung ating katawan galing sa lupa. Kaya kapag ito'y nasira, nabulok o namatay, babalik sa lupa. Which is, napakalinaw na ang sinasabi ng kasulatan na ito ay may pinagmulan. So aalamin natin, sino ba ang lumalang ng ating katawang lupa? Basahin natin sa Genesis chapter 2 verse 7.
Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Malinaw po, ang Diyos din po ang naglalang ng ating katawang lupa. Amen? Katawang lupa pala ito. Ano? Bagamat ito'y nagkaroon ng laman, dugo, buto o anumang organ sa loob ng ating katawan para magkaroon po ng function. Amen? Kasi po ang Diyos po'y matalino. Alam niya ang ginagawa niya. Kaya nga, maingatan natin ang ating sarili sa pamagitan ng kanyang pamamaraan. O ngayon, so nakita natin, balikan po lang natin itong tanong mo, kaibigan, no? So, hindi malabo. Sangkap yan yung espiritu, kaluluwa, at laman o katawan. Magkasangkap po yan. Kaya nga sa pagbabalik na ang ating Panginoong Kristo, maingatan natin. Bagamat sinasabi mo magkakaiba, pero sangkap yan. Kailangan yan para maging buhay na kaluluwa. Ulitin natin, no? Basahin natin yun. Basahin natin at balikan natin itong ating binabasa, no po? Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningha niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Basa pa rin tayo sa ibang salin para magkaroon tayo ng isa pang kaalaman o tamang diwa. Kasi po, may mga salita talaga hindi agad natin maget o maunawaan. Kaya bumabasa po tayo ng ibang salin. Sa EDB version naman tayo bumasa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininghan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, tingnan po ninyo, no? Yung hininga. Ano ba yung hininga? Ibig sabihin dito ay spirit din po yan. Ano? Na kung saan, para magkaroon ng buhay. So, magkasama pala yun. Yung hininga ng buhay. Kapag ito po ay inilagay doon sa alabok ng lupa, yung katawan nga natin, nagiging kaluluwang buhay. So, malinaw. Basa pa rin tayo sa ibang salin. Kasi gusto ko pa rin pumumasa ng iba pang salin. Sa Tagalog ang Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So malinaw po. Kaya ibig sabihin po, sangkap ang bawat isa. Yung hininga, ino nga yung espiritu. Mamaya lilinaw pa natin ng mas malinaw yung salitang espiritu. Yung kaluluwa at katawan. So magkakasangkap yan, magkakasama para maging tao. So pag tao yan, kompleto. May espiritu, may kaluluwa, at laman. Kaya tao siya. Amen? Ngayon, yung sinasabi ko kanina, kaya nga tayo nag-aaral ng ganitong bagay, para pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, madak ng walang bahid ng kasalanan yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, at katawan. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin yung sinasabi niya na kung saan maingatan natin. Basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Pablo, unang Tesalonica 5:23. Pagkabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kaya yan ay sangkap, bagamat iba't iba yung function. Amen? Kaya kaibigan, huwag mo sabihin malabo ang turo natin. Kaya nga hindi ko itinuturo, binabasa ko. Ang ating tagapagturo si Jesus. Ang ating mangangaral si Jesus. Kaya kung ikay mangangaral, yung aral din ni Jesus. Kaya yung ating channel, God's Word, Read Scriptures, yan po. Kaya kung gusto mong makiisa sa ganitong pag-aaral, abay mag-like ka at mag-subscribe sa ating channel, i-share mo rin at patuloy ka mag-comment kung anong gusto mong itanong dito para malinawagan kayo, para maliwanagan po kayo. Balik tayo sa ating katanungan. Nalabo ba ang aking paliwanag? Malabo ba yung binasa ko? Yung espiritu na sinasabi mo, spirit, soul, and body,
Iba ang spirit, iba ang soul, iba naman ang body. Yan po'y sangkap ng tao, ng pagkatao natin. Anong malabo sa'yo, kaibigan? Malinaw yan. Para maging kompletong tao ka, yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, at katawan mo, gamitin mo ng tama. Amen? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Para malaman mo kung saan mo gagamitin ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan, basahin natin yon. Alam mo kaibigan, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Roma 12:1. Basahin natin para maintindihan mo lang yung ating pinag-uusapan dito sa talakayin natin na kung saan ay huwag mo sabihin ako malabo. Inililinaw nga natin o kayo ang nalalabuan. Magkakasamang sangkap yan para gamitin natin sa pagsamba sa Diyos. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo 12:1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan. Malinaw po, yung ating katawan, iaalay natin. Saan? Basahin natin ang buo. Ulitin natin ha. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaya nga, pagpatay na yung katawan, hindi na ikaw makakapaglingkod. Amen? Kaya hanggat kompleto yung espiritu mo at kaluluwa, maglingkod ka. Dahil yung katawan mo, ihahandog mo. Hindi sa mga bagay na pangmundong kalayawan. Amen? Bakit? Kasi ang mundong ito, puro kasamaan. Ituloy natin. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, itong mundo natin. Huwag kayo makikiuso kung anong uso. Kung ano yung pinapauso ng Panginoon, doon ka makiuso. Pero yung makikiuso ka sa takbo ng mundong ito, yun ang hindi pwede nating gawin. Ang sabi pa dito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan. Ng diwa natin, ng ating espiritu. Hindi nakaayon ng ating espiritu sa takbo ng mundong ito. Tuloy, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen? Tuloy pa natin sa verse 3. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili na higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay merong tayong maraming bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Tama ba yon? Kaya yung bahagi ng iyong espiritu, ng iyong kaluluwa at ng iyong katawan, bagamat magkakaiba, hindi magkakatulad, 'di ba? Sa katawan pa lang, 'di ba? Meron kang kamay, may paa. Iba ang function ng kamay, iba ang function ng paa. Ang paa hindi pwedeng makahawak. Tagalakad 'yan. Ang kamay ang pwedeng humawak. Amen? Yan. So ngayon, naluwanagan ka na. Balikan natin itong tanong mo. Saan malabo? Malabo ba ang turo ko? Wag mo kong sabihing malabo dahil yung aking binasa ay salita ng Diyos. Kung nalalabuan ka, maaring nataniman ka ng maling aral na nagturo sa iyo. Okay na ba sa iyo? So ngayon, dahil tapos ka na, balikan natin itong isang katanungan na galing kay Askal PH. Ang sabi niya, kapag po ba namatay ang tao, meron po ba tayong kamalayan? O alam natin kung sino tayo? Ngayon, kanina ang tanong natin, aalamin po muna natin yung mga taong namatay. Kaya tayo makakaranas din kung ano nangyari doon sa kanila. Amen? So, ganun po dapat ang unawa natin sa bagay na itinatanong ninyo. Alamin muna natin yung mga taong namatay. Para tayo, kung mamatay din, ay di alam mo na kung saan ka pupunta at yung pupuntahan mo, may kamalayang ka rin ba sa iyong pupuntahan?
Kaya't heto yung channel para sa inyo. Kaya please like and subscribe to our channel. I-share mo ang video ito para makatulong ka at makasuporta sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, balikan natin. Uumpisahan natin ito sa aral at turo ni Kristo. Balikan natin yung ating Panginoon Kristo, di ba't namatay siya sa laman, binuhay na muli sa Espiritu. Yung kanyang Espiritu, pumunta doon sa kalaliman. Pinuntahan yung mga nakabilanggong Espiritu. Puntahan nga natin yon para malaman natin kung merong ang kamalayan ang mga Espiritu doon o yung mga kaluluwa. Amen? Kasi patay na yung kanilang katawan, di ba? Yung katawan nila nabubulok. Napapansin natin kanina, binasa natin kanina. So balikan natin ha, para malaman natin. Dito po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 20, lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. Kasi po bumasa ngayon tayo ng ibang salin. So babalikan natin yung salin na binasa natin kanina sa ASND. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat, lahat ay nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. So malinaw, kung iyan ay salitang alikabok o lupa, iisa din ang pupuntahan ng mga katawan natin. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa saan mapupunta? Kaya pupuntahan natin yung pangyayari at naganap sa ating Panginoon Kristo. So pupuntahan natin yung mga sulat ni Apostol Pedro. Ngayon, basahin natin itong unang Pedro 3:19 na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin, doon sa tanong po ninyo, kung babalikan natin, may kamalayan ba yung mga taong namatay? Kasi tayo, malalaman din natin yan kung ano nangyari sa kanya. Kaya sila muna ang ating aalamin. Ano po? Kasi baka sabihin nyo, binago ko ang tanong ninyo. Hindi po. Kasi hindi ka naman po kayo namamatay eh. Nahingi kayo ng sagot. Amen? Sa inyong itinatanong. Para malaman mo, pag namatay ka, di alam mo rin kung ano yung nangyari doon sa mga taong namatay. So, dalawang tao ang kalalagyan. Yung taong matuwid at yung taong makasalanan, gumagawa ng kasamaan. So, dalawa ang destination na pupuntahan ng mga tao. Pwede ka mapunta doon sa tinatawag nating napag-aralan, yung dati nating napag-aralan na Sheol at Hades. Yung Hades, nagduro sa yung kaluluwa. At doon sa lugar ng Sheol ay kaaliwan. Amen? So ngayon, balikan natin ito. Nagbabasa tayo ng iba't ibang salin para maintindihan po natin. Ulitin natin po ito. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Meaning, may kamalayan po yung mga espiritong yon. Malinaw tiyo sa ating binasa, bakit pupunta ang ating Panginoon Kristo doon sa mga espiritong nakabilanggo? Amen? Kung siya ay nangangaral, ibig sabihin, may kamalayan po yon. Malinaw po ba? So, tama po ang inyong itinatanong kasi gusto niyo pong malaman kung may kamalayan yung mga taong namatay, meron po. Pero, wala na yung kanilang katawan. Ang tanong, alin ba ang natira sa kanila? Di ba? May tatlong bagay tayong napag-aralan. Ito po ay, sinagot natin muna yung tanong po ng isa nating kaibigan. Ano po? Na kung saan ito ay merong espiritu, kaluluwa, at katawan. Naalaman natin kapag namatay ang tao, naiiwan yung katawan doon bumabalik yung katawan sa lupa. So yung espiritu o kaluluwa, malinaw po dito sa ating binasa, ibig sabihin po yung kaluluwa at espiritu ay magkasama dyan sa bilangguan. Tandaan po natin. So alamin natin, ano ba yung espiritu? Kasi alam naman natin yung kaluluwa. Ang kaluluwa, buhay. Yung espiritu, ano po ito? Yan. Dito muna tayo. Sa espiritu. Alamin natin, ano ba ang kahulugan ng espiritu para makita natin? Ngayon, basa po tayo dito sa Aklat ng Mangangaral 12:7. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Iniisip niyo, pag sinabing babalik sa Diyos, pupunta ng langit. Hindi po dapat ganon.
Kasi nga po, wala pang napunta ng langit. Paano natin ito uunawain? Paano babalik sa Diyos? Alam niyo po, ganito yan. Sa mga sulat po ni Samuel, unawain natin. Para makita natin, kapag namatay ang tao, yung katawan, alam natin, pumupunta at bumabalik sa alikabok. Amen? So, yung ating kaluluwa at espiritu, saan ba pupunta? So, alamin natin. Inaalam natin sa kasulatan, saan pupunta yung kaluluwa at espiritu. Ngayon, basahin natin sa mga sulat ng mga propeta. Basahin po natin dito sa unang Samuel chapter 2 verse 6. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ibig sabihin pala kapag ang tao'y namatay, pwedeng uli palang buhayin. Pero inilalagay sa lugar ng mga patay ang alin? Maaring yung kaluluwa at espiritu. Kasi ang katawan naman bumabalik sa lupa. Amen? So basa tayo ng ibang salin para maintindihan natin anong lugar yon. Sabi dito sa isang salin, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So malinaw, ang pupuntahan ng kaluluwa at espiritu, dun ibinababa sa Sheol. At kukunin yung kaluluwa uli at iaahon doon sa Sheol. Kaya ibig sabihin, itong binasa natin kanina dito sa ating binasa sa Aklat ng Mangangaral, basahin natin, kung magkagayon, babalik ka sa lupa. Ibig sabihin, yung katawan babalik sa lupa kung saan ka nagmula. Ibig sabihin, ang pagkalika sa ating katawan galing sa lupa. Tuloy. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So malinaw, ang Diyos po, kung babalik sa Diyos ang ating espiritu, saan ilalagay? Ayan po, ibababa sa Sheol, hindi sa langit. So malinaw na ha. Kasi, hindi naman pwede tayong sumagot Babasahin lang natin at uunawain kapag ang Panginoon ang gumawa, dahil may kapangyarihan siya, siya lang ang pwedeng mag-control ng lahat ng bagay. Amen? Kaya yung mga kulang sa unawa, kulang sa diwa, hindi makita yung katotohanan, lapit lang po sa ating channel. Dito ipapaunawa natin. Kaya muli ako nahingi sa inyo ng suporta. Please, subscribe lang po para lumawak ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Ngayon, balikan natin itong tanong mo, So, alisin na po natin at tapos na po tayo doon sa isa. Kaya dito, nalalaman natin yung kaluluwa at espiritu may kamalayan. Lumilinaw na po ba? Ngayon, para maintindihan natin dito sa ating binasa na kung saan ang Panginoon ang may control. Amen? Kaya yung sinasabi ninyo na hindi nyo ito mag-get doon sa iba, baka na naman sabihin tayo ay hindi nakakaunawa. So basahin natin. Kung ang espiritu natin ay bumabalik sa Diyos, hindi doon sa langit. Ibig sabihin, kontrolado ng Diyos ang kaluluwa at espiritu natin. Kaya yung iyong katawan, babalik sa alabok ng lupa at yung espiritu mo ay dadalhin doon, ibababa sa Sheol. Malinaw po. Kung gumawa ka ng mabuti. Pero kung ikaw ay matutulad doon sa lalaking mayaman na nabanggit doon sa Lucas 16:23, ay paghihirap naman yun. So, hindi yun Sheol. Kasi ang Sheol, pwedeng iahon. Pero sa Hades, wala nang alisan doon. Balikan nga natin yung Lucas 16:23. Sabi dito, at sa Hades na nasa mga pagdurusa. Meaning, dito yung Hades, pagdurusa. Iba yung Sheol na sinasabi dito sa mga sulat po ni Samuel, Propeta Samuel, ibinababa, inaahon. Samantalang yung Hades ay nagdurusa. Amen? Samantalang yung isang lugar na katabi nung mayamang lalaki na kung saan ito nga, nakita nga si Abraham at natanaw sa malayo si Lazaro at si Abraham. Magkasama sila doon. Anong lugar yun? Ang sinasabi doon ay lugar ng kaaliwan. Kung babasahin po natin sa ibang salin, basahin natin Ang sabi po dito,
Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan ninyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. So nakita po ninyo, naghihirap yung isang lalaki doon sa Hades ng pagdurusa. Pero ang sagot po ni Abraham doon sa lalaking mayaman na nagdurusa doon sa Hades, basahin natin dito sa 25. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa. O tingnan nyo ha, namatay. Nung nabubuhay siya sa lupa, kompleto yun. May katawan, may espiritu, may kaluluwa. Nung namatay, ang kanyang katawan, nabasa natin sa 23, inilibing. Sa verse 22 pala yun, inilibing. Balikan natin para hindi tayo magkamali. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. So yung katawan niya, inilibing. Naiwanan doon sa lupa. Ibig sabihin na bulok, kinain ng uod. So yung kanyang kaluluwa at espiritu nagdurusa doon. Amen? Kaya ang sabi dito, no? Ulitin natin itong verse 25. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nung nabubuhay ka pa sa lupa, mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay naghihirap. So ibig sabihin, yung lugar ni na Abraham at ni Lazarus, inaaliw doon ang kanilang kaluluwa. Samantalang yung lalaking mayaman ay naghihirap doon sa Hades. So malinaw po ba? Kaya dapat nating maintindihan itong ating itinatanong, balikan natin. So, ibig sabihin, may kamalayan. Kung napunta ka ng Hades, nahihirapan ang iyong espiritu at kaluluwa. Ano ga yung espiritu? Di ba? Gusto natin malaman pa yung espiritu. So, ibig sabihin, may kamalayan po. Maging sina Abraham, si Lazarus, inaaliw ang kaluluwa doon, hindi naghihirap. So, ibig sabihin, may kamalayan. Pero, wala yung kanilang katawan doon. Amen? Wala yung katawan. Aalamin natin sa aklat ng mga ngaral para maintindihan natin. Kasi kung may katawan doon, pwede ka pa magplano, pwede pa gumawa ng mga bagay na kung ano mong gustong gawin. Pero ang sinasabi ng mga ngaral ay ganito para lang maintindihan natin. Basahin natin sa mga ngaral chapter 9 verse 10. Basahin natin ano po. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala ng pagpaplano roon, wala ring kaalaman at karunungan. So malinaw, naroon lang ang iyong kaluluwa at espiritu, maaari nagpapahinga doon sa lugar ng Sheol. Amen? Iyon ang lugar ni na Abraham at Lazarus, lugar ng kaaliwan ng kanilang kaluluwa. So, hindi naghihirap. Pero, mayroon silang malay doon. May malay ang kanilang espiritu at kaluluwa. Amen? Samantalang yung isang lalaking mayaman, hirap na hirap, nagdurusa doon sa Hades. Makita po ninyo? So, meaning, sa tanong po ninyo, nasasagot na ba? May kamalayan po sila. Binasa natin Ibig sabihin, yung mga napunta laang sa lugar ni Abraham, may kaaliwan. May kamalayan po sila. Pero, wala nang mga gawa nga, hindi pwede sila magtrabaho kasi wala yung katawan nila. Amen? Kaluluwa lang ang naroon at espiritu. At ngayon, dahil nagkakaroon kayo ng kalituhan, at dahil doon sa isang nagtatanong, ano ba yung kaluluwa at espiritu? Amen? Yung bang espiritu, ano ba yun? Ngayon, ganito po yan. Merong mga sinulat si Job patungkol sa mga bagay na yan. Alamin natin ano. Ang sabi dito sa Job 7:11, yan, 7:11 tuloy. Medyo okay ito, no? Basahin natin itong Job 7:11. Kaya't hindi ko pipigilin ang aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. So, ibig sabihin parang ito yung nasa Hades, dumadaing ng kahirapan. So, ibig sabihin, naroon yung kanyang diwa, yung kanyang espiritu.
So alamin nga natin kung espiritu, babasa tayo ng ibang salin. Basahin natin sa ibang salin na po, sa Tagalog ang Biblia. Job 7:11. So diyan din po ha, hindi tayo naalis. Unawain natin ito mga kapatid. Kaya tiyaga lang po para lang makita natin yung katotohanan ng kung saan ang channel nito nagsasabi ng katotohanan. At wala ito sa ibang channel, wala ito sa ibang iglesia na ganito katyaga na maghanap ng kasulatan at bigyan tayo ng tamang diwa. Dahil po sa tanong ninyo, balikan natin kapag po ba namatay ang tao, meron po ba kamalayan? Kaya ito inaalam po natin. Ngayon, inalam natin yung diwa at yung espiritu, iisa ba ang meaning? Iisa ba ang kahulugan? Ang binasa natin kanina, diwa. So, basahin naman natin dito sa 7:11 pa rin, pero sa version po ng Tagalog ang Biblia. Basahin natin. Kaya't hindi ko pipigilan ang aking bibig, ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu. Ako'y dadaing sa kapaitan ng aking kaluluwa. So, malinaw po. Magkasama yung espiritu at kaluluwa. Nakita natin sa isang salin, iyan ay diwa. Balikan po natin yung ang dating Biblia. Ang sabi po dito, hindi tayo naalis sa aklat ng Job 7:11 pa rin po tayo. So, tinitingnan natin ang comparison. So, lalagyan natin ng highlight para lang maunawaan natin. So, dito, may salitang diwa. Ngayon, i-compare natin. Muli natin basahin. Kaya't hindi ko pipigilin ang aking bibig, ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking diwa. Ako'y dadaing sa kahirapan ng aking kaluluwa. So dito sa kabilang salin, malinaw po ang nilalaman dito ay espiritu naman. So tingnan natin. The same book, the same chapter, the same verse. Listen to this para maintindihan ninyo. So, puntahan natin ito. Ang nakalagay naman po dito ay espiritu. Kanina, diwa, unawain natin uli. Kaya't hindi ko pipigilan ng aking bibig. Ako'y magsasalita sa kadalamhatian ng aking espiritu. Ako'y dadaing sa kapaitan ng aking kaluluwa. So, nakita po ninyo, yung diwa, espiritu. Kaya ang tanong ninyo, may kamalayan ba? May kamalayan. Kasi pala yung espiritu o diwa ay iisa ang kahulugan. Kaya pag namatay ang tao, may kamalayan pala yun. Katulad na nabanggit sa mga talinghaga ng ating Panginoon Kristo, na kung saan nagdurusa yung lalaking mayaman. Kaya pag ganito nagdurusa yun, yan, nakalagay po diyan. Nagsasalita siya sa kanyang kadalamhatian. Ano ba yung kadalamhatian? Ngayon po, para maintindihan natin, punta tayo ng chapter 10 verse 12. Ano naman ang meron dito sa pangungusap na ito? Basahin natin. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay at kagandahang loob, at pinamalagi ang aking diwa ng iyong pagdalaw. O ito naman po yun. Ito naman po yung Sheol, na kung saan yung kanyang kaluluwa ay inaaliw doon. Nakita po ninyo, saan ba nagpunta ang ating Panginoon Kristo nung siya'y namatay? Di ba't nabuhay uli siya? Binuhay siya sa espiritu, pumunta doon sa kalaliman. Di ba? Na kung saan ay tinatawag na bilangguan, ito po yon. At gayon din siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ito po yung kalaliman na kanyang pinuntahan, na kung saan yung kaluluwa ay hindi yung salitang bilangguan na kung saan ay nakarehas ka. Hindi ganun. Kapag po sinabi diyang bilangguan, kasi hindi tayo makakuha ng mga malalapit na term, tayo na ang uunawa. Di ba pag nakabilanggo, naroon ka sa safe na lugar. Amen? Hindi naman sila naghihirap, di ba? So, ganun din po yun. Para maintindihan lang natin, yung pinuntahan ng ating Panginoon Kristo, naroon yung kanilang espiritu. At the same time, yun din ang kanilang kaluluwa. So, malinaw po ba? Ngayon, balikan natin yung ating binabasa dito sa Job chapter 10 verse 12. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay. Yung ibig sabihin buhay, ito yung kaluluwa. At ang kagandahang loob at pinamalagi ang aking diwa
ng iyong pagdalaw. So malinaw, magkasama yung espiritu at kaluluwa. Ibig sabihin, may kamalayan po sila kapag kahit namatay po sila. Amen? So basa tayo ng ibang salin. ADB, punta tayo ng Tagalog ang Biblia. Basahin din natin, the same book, the same chapter, the same verse. Basahin natin. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay. Ibig sabihin yung buhay, kaluluwa. At tapat na pag-ibig at ang iyong kalinga ang nag-ingat ng aking espiritu. Malinaw. Ngayon, naiintindihan po natin, yung salitang espiritu, yun din po ay diwa. So malinaw po dito, aking espiritu sa isang salin para maunawaan po natin, ito po ay aking diwa. Nakalagay po diyan, ang aking diwa. Malinaw po. So yung diwa o espiritu, kapag namatay, may kamalayan po sila. So malinaw po ba sa inyo? Kaibigan na Askal PH. Kaya kung gusto mo na maging kapatid kita sa pananampalataya at manatili ka sa channel na ito, huwag kang makalimot na mag-subscribe. At ituturing kitang kapatid sa pananampalataya kasi nakikinig ka ng aral at turo ni Kristo para hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Kung mamatay man tayo, may diwa. Kilala mo ang iyong makakasama doon. Di ba? Si Abraham, kasama niya si Lazarus. Di ba't magkakilala sila? Si Lazarus, ganoon din, kilala niya si Abraham. How much more nga yung napunta sa Hades, yung lalaking mayaman, kilala din yung nasa kabilang parte. Doon sa kaaliwan ng kaluluwa, kilala nung lalaking mayaman. Bagamat walang pangalan. Inilagay lang doon ay yung lalaking mayaman. Ibig sabihin po, pag walang pangalan, hindi ganun ka-espesyal. Ibig sabihin, hindi yun binibigyan ng bagay na pag-uukol na dapat bigyan ng parangal. Amen? Kapag may pangalan, may parangal po yun. Ibig sabihin, mayroong binibigyan na reward na kung saan dito sa sinasabi ng Aklat ng Kawikaan 22:1, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan at mabuti kaysa pilak at ginto, magandang kalooban. Nakita po ninyo? So basa tayo ng iba pang salin para makita lang natin yung kagandahan na mayroong pangalan. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Nakita po ninyo? Kaya yung taong mayaman na hindi pinahalagahan ang salita ng Diyos, hindi gumawa ng kabutihan nung siya'y nabubuhay. Kaya ang nangyari sa kanya ay nagdurusa doon sa Hades. Ito, ituloy pa natin. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Tuloy po natin sa verse 2, ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman o mahirap. Kaya ibig sabihin, yung mayaman, nilikha din yun ng Diyos. Maging yung si Lazarus, mahirap po yun, nilikha din ng Diyos. Pero kung hindi mo pahalagahan yung buhay hanggat ikay nabubuhay, di ba? Kung papasin natin si Lazarus, nagtiis ng kahirapan habang siya nabubuhay. Namatay man siya, hindi naman sa pagdurusa. Samantalang yung mayaman, nagpasasa, nagpasarap sa buhay, walang inatupag kundi magpasarap lang sa buhay. Kaya ang nangyari sa kanya ay naghirap. Amen? Kaya sa tanong mo, may kamalayan ba kapag namatay? Malinaw sa ating mga nabasa. Hindi po ako pwede magsabi niyan kundi inalam lang natin sa kasulatan na mga tao ay may kamalayan o yung kaluluwa at espiritu may kamalayan kapag napunta ng lugar ng mga patay. So, dalawang destination, pwedeng mapunta yung kaluluwa at espiritu kung hindi niya pinahalagahan ang salita ng Diyos. Mapaparusahan sila doon sa Hades. Doon may kamalayan sila, naghihirap. Pero kung ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos, namuhay ka na mayroong takot sa Diyos, di ba? Gumawa ka ng mabuti at sumunod ka sa kanyang pamaran at utos, kung mamatay man ang kaluluwa mo't espiritu, pupunta doon sa kaaliwan, sa pinuntahan ni Abraham at ni Lazarus. So malinaw po, may kamalayan, kaya nga lang, doon sa mga taong naghihirap, ang kamalayan nila ay naghihirap ang kanilang kaluluwa at espiritu.
Kaya nga kailangan bago tayo mamatay, alam natin kung saan mo gusto mong pumunta. 'Di ba? May dalawang lugar. Kung gusto mong gumawa ng masama, ay di yun ang pupuntahan mo, Hades. Kung gusto mong sumunod sa pamaraan ng Diyos, makasunod ka sa kalooban ng Diyos, ang pupuntahan mo doon sa kaaliwan ng iyong kaluluwa. Kaya kung kayo nakaunawa sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures, please like and subscribe to our channel. I-share mo na itong ating topic ngayong araw na ito. Salamat sa nagtanong kay Askal PH. Pagpalain ka pati ang iyong pamilya. Sana maging kapatid ka sa pananampalataya. Kaya mag-response ka sa comment section. Kung gusto mong maging tagasunod ni Kristo, sabihin mo lang, tagasunod ako ni Kristo. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway tayo po'y nataniman muli ng mga salita ng Diyos. Ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama, maging sa kanyang anak na si Jesucristo, hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen. Don't forget to subscribe. God bless.